Text natin. Uunahin po natin ang John chapter 12. Kay Brother Amboy na mamigla, brother? Exact. Umpisahan po natin sa John 12. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. And Gawa chapter 9, kasagsagan po ito ng persecution ng iglesia sa Jerusalem. Verse 27, chapter 8, verse 27, and he arose and went. He arose and went. And behold, a man of Ethiopia, an eunuch, na mayroong malaking kapangyarihan ng bansang Ethiopia, who had a church of her treasure. Siya po ang may hawak ng kayamanan noong queen of Ethiopians. And ito pong Ethiopians na ito and had come to worship to Jerusalem. And had come to Jerusalem to worship. Ang dalawang bahagi po ng kasulatan na ito, bagamat hindi po ito magkasabay na panahon, magkaiba po ito ng panahon. At liban doon, nung ipakilala ito ni John, ang mga tao na nandito, na kanya sinasabi, sila po ay Griego. Ano yung Griego? Mga nasa bansang Greece, mga Greeks. Pagkatapos niyang maipakilala ito, na ang mga taong ito ay mga Griego, inilabas kaagad ni Juan ang kanilang pakay. Ang pakay nila ay hanapin nila ang Diyos at ibigay ang kanilang pagsamba. Yan po yung nilalaman ng John 12 verse 20. Right? Okay? Wala pa. At pagka binuksan natin ang Gawa chapter 8, Gawa chapter 8 po tayo. Focus lang po natin. Gawa chapter 8. Ang sumulat dito ay si Lucas. At dito sa bahagi ito ng kasulatan ng Lucas, si Lucas po ay meron siyang pinapakilalang tao. At ang taong ito ay, itanggal ko yung at ang taong ito ay galing sa bansang Ethiopia. Isa siyang maitim na tao. Samantalang yung John ay makulang-kulang tao, ang mga Griego. Pagkatapos ipakilala ang mga tao na nasa bahagi ito ng kasulatan, bagamat hindi magkapareho ng panahon, hindi magkapareho ng lahi ng tao. Pero pagka tinignan mo mabuti, mayroon silang isang dakilang ang ibigay ang kanilang pagsamba sa Diyos. Nakuha na ninyo? Ulitin ko natin. Bagamat magkahiwalay ng panahon, sa John chapter 12, panahon po ito ng Panginoong Jesus. Sa Gawa chapter 8, panahon po ito ng mga apostol. Bagamat magkahiwalay ng panahon at magkahiwalay ng bansa at hindi magkalaki ang tao ito, mayroon silang iisang dakilang pakay. Ang hanapin ang Diyos at ibigay
ang kanilang nararapat na pagsamba. Ang Ethiopians, galing sa Ethiopia na bansa. Ang Ethiopia, kung titignan nyo sa mapa, ay nasa likuran yata ito ng Egypt. At ang Greece ay halos nasa harapan din ng bansang Israel. Kapwa malalayong lugar ang pinanggalingan ng mga taong ito. Ngunit iisang kanilang pakay ang pumunta sa Jerusalem upang ibigay ang kanilang pagsamba sa Diyos. Muli natin bibigyan pa po na ito ng pansin. Kaya kung pwede, pakilabas na yung title natin. Kung isa ka sa mga mananampalataya, ito mananamba ito mananamba, hindi mananampalataya. Kung isa ka sa mga mananampalataya, hindi yan, kundi mananamba, kailan mo dapat ibigay ang iyong pagsamba? Kung isa ka sa mga mananamba ng Diyos, kailan mo dapat ibigay ang iyong pagsamba? Ang dalawang bahagi ito na ating pinagmulan ay wala itong ibang ipinapakita ni lupa sa Diyos, kundi ang ibigay nila ang kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya nagtanong tayo, kung isa ka sa mananamba ng Diyos, kailan mo dapat ibigay? Kailan mo dapat ibigay ang iyong pagsamba? Kita na natin mula sa mga bahagi ito ng kasulatan na hindi talaga ligid ito na may mga taong mapaghanap sa Diyos para ibigay ang kanilang nauukol nararapat na pagsamba. Kung maalala nyo, hindi lang mo sila. May 3 wise men after Jesus was born in Jerusalem, in the city of David. Di ba nung isilang ang Panginoong Jesus? Nandun din naghahanap yung 3 wise men from the east. Doon sa silangan ng bansang Israel. Nagmula doon sa malayong lugar ang 3 marurunong na tao. Hinahanap yung isinilang na hari ng Israel. At ito ay nasumpukan nila. Masusumpukan yun sa Matthew chapter 2 verse 11. Huwag natin kalilimutan, brethren, na ang tao nilikha ng Diyos ang tao na may ganitong puso. Ang hanapin ng Diyos at ibigay ang nararapat na pagsamba. Halimbawa lamang po natin ang mga bagay. Kung maalala nyo ba, pagkatapos ng mga bagay na ito, mayroong pangyayari ulit dito sa bansang Greece, doon sa siyudad ng Athens. Doon si Pablo ay nandoon. At nasumpukan niya ang mga Athenians. Nandoon nakalagay sa kanilang templo na sila pala ay isa ring mga mananamba. Ngunit, mas marami ang nasasawi tungkol doon sa pagsamba sa Diyos. Sa bahaging ito ng buhay ng tao, yung spiritual, sa bahaging ito ng tao, yung tinatawag nating pagsamba, maraming nasasawi dyan. Kung sa material at financial, educational, maraming nagtatagumpay dyan. Ngunit tungkol sa spiritual, ito yung tinatawag nating pagsamba sa Diyos, maraming nasasawi sa bahagi ito ng buhay ng isang tao. Kung maalala yun sa Gawa chapter 7, verse 23, nung nag-principle, dahil ang mga ito ay ang nakalagay po dito sa Gawa chapter 17 ay nagbanggit si Apostol Pablo ng ganito. Dahil po ang nakalagay, hindi po light fruit ang nakalagay doon sa kanilang temple. Kundi ang nakalagay doon ay ang Diyos na hindi kilala. Yun ang kanilang nakalagay na relihiyon nila. At mula doon sa kanilang nakalagay na pangalan ng kanilang relihiyon, doon nagsimula si Apostol Pablo. Doon sa kanilang kamangmangan, na bagamat sila ay gustong maging isang mananamba ng Diyos, ipinakita ni Apostol Pablo na walang takot na ito ay hindi tama. Sinasabi ng Apostol Pablo sa 23,
17 na gawa. For I passed by, beheld your devotions. I found an altar. May altar po sila. I found an altar with this inscription, to the unknown God. At yung unknown God na sinasabi niyo niya, na hindi niyo kilala, how therefore you ignorant worship? Sinasamba niyo, hindi niyo alam. Ang sinasabi ni Pablo. At yan naman, yung hindi niyo kilala na yung sinasamba, yan naman ngayon ang aking ipapahayag. Him I declare I unto you. At yan ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ganito. Masasakit ang mga salita kung sasabihin ng mga tao sa atin, yung sinasamba mo, hindi mo kilala. Ignorante ka dyan. Pero dapat malaman ng mga tao na sinasabi ng Apostol Pablo, yung sinasamba nyo na yan, na hindi ninyo nakikilala, yan ang ating papakilala. Dahil maling-mali ang kanilang pagkakilala. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 29, let me read, for as much then as we are the offspring of God, huwag nyo sanang isipin, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or the stone, graven by the art of man's device. Huwag nyo isipin na ang Diyos na inyong sinasamba ay, balitok ba yung ginto? Ginto, silver, bato, na inukit ng mga tao. Hindi yan ang Diyos. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, mga mananamba sa Diyos, ngunit nasa maling paraan ng pagsamba at hindi nila nakikilala ang kanilang sinasamba. Dahil nasa 24 po tayo hanggang sa 25, sinabi ng Apostol Pablo, God, hindi naninirahan ang Diyos dito sa ganito. Walang bakay ang Diyos dito na pwede. Walang nararapat na templo kahit anong ganda. Kahit ang templo ng Jerusalem ay hindi nananaan doon ng Diyos. Ang pangalan lamang ng Diyos ang doon sa templo ng mga Diyos. Neither is worship with men's hands as though he needed anything. Ang Diyos kasi hindi niya kailangan ng mga paglilingkod ng mga tao na parang nangangailangan siya. Kaya nga naman sila, yung pinupunasan nila ang kanilang mga Diyos noon, na ginto, pilak at saka bato pa. Hindi nangangailangan ng Diyos ng ganyang paglilingkod. Maraming tao ang mananamba. Ngunit sa maling paraan at hindi kilala ang sinasamba. Tignan nyo, bago po ang mensahe ni Pablo dyan sa Greece, naulit ito, bago po ang mensahe ni Pablo doon sa Greece, sa mga Grekong ito tungkol sa pagsamba sa totoong Diyos, tinalakay na rin ito ng mga nauna pang mga taon. Ang mahalagang parte ng pagsamba sa Diyos, tinalakay na may isang bagay pa na aking bubuksan. Minsan, dalawang mananamba ang tumalakay sa mahalagang parte ng pagsamba. Dalawang mananamba, tinalakay ang mga mahalagang bahagi ng pagsamba. Kung ikaw ay isang mananamba sa Diyos, kailan mo dapat ibigay ang iyong pagsamba? Nung tinalakay ang mahalagang bahagi ng pagsamba, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, yung bang nakakatisod na salita doon sa mananambang babae, at hindi nyo, kasi ang pinagtalunan nila kaagad kung yung right place ng pagsamba. Chapter 4, no? Medyo mabubuksan po natin ito ng mas maluwag ng konti. Sa chapter 4, verse 20, ang sinasabi niya rito ng babae, our fathers worshiping this mountain. Doon, ang mountain na ito ay mountain ng Jerusalem. Ito ay nasa probinsya ng Samaria. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Ang Hudyo, sinasabi nila, ang tamang lugar, ang worship center ng mga Hudyo ay sa Jerusalem. Nandoon yung temple po nila. Ang sinasabi naman ng mga Samaritan ay doon sa Samaria.
Kaya pinagtalunan yung right place ng pagsamba. Pero ang sinasabi ng Panginoon nang nagbigay siya ng isang salita na ito ay propesya. Jesus said unto her, "Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father." Darating ang panahon, sinasabi ng Panginoon sa babae, hindi na dito, hindi na sa Jerusalem. Nasasambahin ng Diyos. Ito ay nangyari nung namatay na ang Panginoon Yesus at muling nabuhay. Ang mga mananamba ay hindi na doon sa Jerusalem. Lalo na nung wala na ang temple nila. Nagkaroon ng katuparan ang propesya nito. Isang nakakatisod na salita ang sinasabi ng Panginoong Yesus, "You worship, you know not." Hindi nyo alam ang inyong mga sinasabi. Marami sa atin noon, baka maging sa ngayon. Mga mananamba, hindi niya kilala ang kanyang sinasabi. You worship, you know not what? Pero kami, alam namin ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Alam namin, pero kayo, isang masasakit na salita, pero kailangan tanggapin dito. You worship. Know not what? We know that we worship sapagkat ang kaligtasan ay galing sa ulo. Pagkatapos po noon ang sinasabi ni Apostol Pablo, "But the hour cometh." At ito na nga, "When the true worshippers shall worship the Father in the Spirit and truth. For the Father seeketh such to worship." Unang-una rito sinasabi ng Panginoon sa kanila yung the way you worship God. Ito ay sa Espiritu at sa katotohanan. Ipapaaga kong sasabihin, lahat ng sinasabi ng Panginoon, hindi nakapasa ang Samaritans. Yung right place na sa Samaria, hindi yun yung tamang lugar na inilagay ng Diyos kung saan yung templo ng pagsamba. At yung tinatawag ng Panginoon Yesus na talagang hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Katulad noong mensahe ni Pablo sa mga Griego. At pagkatapos noon ang sinasabi ng Panginoon doon sa paraan. Liban doon sa hindi mo kilala ang Diyos, yung paraan. Ang sinasabi kailangan, Espiritu at katotohanan. Ang sinasamba ng mga Samaritans doon sa Galilee at sa Samaria ay hindi Espiritu, kundi baka na ginto. At hindi rin ito katotohanan, sapagkat ang pagsamba sa mga rebulto ay kasinungalingan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Sinabi na rin ng Panginoong Yesus doon sa mananamba na ang Diyos ay Espiritu. Hindi ito nakahawakan ng mga kamay. Nakatulad ng sinasabi na Apostol Pablo sa Athens, hindi ginto ang Diyos, hindi pilak, hindi kahoy, hindi bato, at hindi ito nililok ng anumang kahusayan ng tao. Sapagkat ang mga ito ay parang kasinungalingan, hindi ito sa katotohanan. At ang pagsamba sa Espiritu, dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya pagka sumasamba ka sa Diyos, yung Diyos mo hindi mo nakikita. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi na ipasa ng babaeng mananamba. Kaya kasawian lamang ang kinauwian ng pagsamba ng babaeng ito, katulad din po ng marami. Kaya sa madaling salita, walang nangyari sa matagal ng pagsamba ng babae. Nga, balikan natin yung title natin, paki-flash natin. Kung isa kang mananamba ng Diyos, kailan mo dapat ibigay yung pagsamba? Ang ibigay yung pagsamba sa Diyos na tama, sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa anumang pangyayari sa buhay, dito sa daigdig. Ito yung sentro ng buhay natin bilang tao dito sa daigdig. Kamulan yung bugas, di kayo.
Dahil dyan timang palpalag dati kayo niya bugas na. Sentro sa buhay ng tao ang pagsamba. Brother, ito ang pinaka-sentro, ulitin ko, ng buhay ng tao ang sumamba sa Diyos. Ang ibigay niyang nararapat, ang pagsamba. At dahil ito ang sentro ng buhay ng tao, ang sambahin ng Diyos, ang ibigay ang nararapat na pagsamba, ito yung pilit na winawakasan ni Satanas sa buhay ng isang tao. Yung ang ibigay ang pagsamba sa Diyos. Kailan mo ibibigay yung pagsamba sa Diyos? Kung isa ka sa mga mananamba ng Diyos. At dahil alam ni Satanas na ito yung sentro ng buhay natin, ang ibigay yung pagsamba sa Diyos, nagtagumpay si Satanas para mahulog ang tao sa kasalanan. Tanggapin natin at hindi. Si Adan at si Eva ang unang mananamba sa Diyos. At bagamat sila ang unang mananamba ng Diyos, sila ang unang-unang nawalan, naging daan para ang pagsamba na wagas ay marumihan sa harapan ng Diyos. Pagamat sila ang naging pintuan upang ang pagsamba sa Diyos ay nadumihan, sila rin ang nagsikap ibangon ang pagsamba sa kanilang panahon. Dahil makikita nyo na kahit bumagsak ito si Eva at Adan doon sa wakas na pagsamba nila sa Diyos, bumagong pilit itong si Adan at si Eva upang ipagpatuloy ang pagsamba nila sa Diyos, ibigay ang pagsamba nila sa Diyos. Nasasabi kong ito ay naging matagumpay kahit papano dahil lumabas itong Abel na ito na mananamba ng Diyos. Naturuan niya ang kanyang mga anak, pero ayaw ni Cain. Pero gusto ni Abel ng isang wagas na pagsamba. Dumating ulit ang isang listahan na napakaaga, itong si Enoch na propeta ay isang mananamba ng Diyos. Pagkatapos nito ay makikita nyo, napakarami ng tao, nagpasimula ng tumawag ang mga tao sa Diyos sa panahon ni Seth. Makikita natin na kahit papano, hindi hinayaan ni Adan at ni Eva na ang pagsamba ay hindi patuloy at maibigay sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Try mo natin ngayon, brethren. Papakita natin kung kailan natin ibibigay sa Diyos. Kung tunay kang mananamba ng Diyos, kung isa kang mananamba sa Diyos, kailan mo dapat ibigay ang iyong pagsamba. At alam kong inaangkin din po ninyo na kayo ay isang mananamba sa Diyos. At sana'y huwag tayong masawi sa ating inaangking tayo ay mananamba ng Diyos. Kasama tayo doon sa napakaraming mga relihiyon na umaangking na sila ay mananamba sa Diyos. Try natin. I-try natin. Tignan natin ang mukha ng pagsamba. Kung ito nga ay tama. At kailan natin ito ibigay. Basahin po natin sa Matthew 9 verse 8. Verse 8. While He speak these things, habang nagtuturo ang Panginoong Jesus, at ang sinasabi niya dito, mayroong isang dakilang tao. While He speak these things unto them, behold, there came a certain ruler. There came a certain ruler and worshipped Him, saying, My daughter is even now dead. But come and lay thy hands upon her, and she shall live. Ang hangarin ng Ama ay ang mabuhay ang kanyang anak. Ngunit, hindi pa ito naibigay ng Panginoong Hesus.
Dahil mabasa yung pagbaba, pagka binasa natin yan, yung kanyang anak binuhay ng Panginoong Yesus. Pero bago ito na ibigay ng Panginoong Yesus, bago nakawakan ng Ama ang kanyang anak na buhay, nagpagbigay kaagad ang amang ito ng isang napakalinis na pagsamba sa Diyos. Let me read. And while he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshiped him. Hindi katulad ng iba, bibigyan kita, ibigay ko yan, kung maibigay mo na. Pero itong lalaking ito, sumamba ito kahit wala pa yung kanyang hinihiling sa Diyos. Maraming ganyan Christians. Walang ginagawa. Ang hinihintay muna ay yung hiling niya. Kaya wala siyang ginagawa. Samantalang ito, siya na ang nagbigay kaagad ng napakaagang pagsamba kay Jesus. Habang wala pa ang kanyang hinihiling. Napaka-advance ano po. Di ba ang gandang, tawag ko dito? Ang gandang asal nito, right? Na kahit wala pa yung hinihiling natin, lalo na sa Diyos, ay nakapagbibigay na tayo ng pagsamba. Napakaagang pagsamba ito. Hindi late. Maraming Christians, yung pagsamba ang pag-uusapan, very late. Na mabago sa Espiritu. Pero pagdating sa mga financial at material na bakit, hindi late. Parang ganito. 3 months advance, niya ba? 1 month deposit. Ganun ang mga Christian sa panahon. Basta material, basta financial, basta dito sa daigdig, advance. Pero pagdating sa espiritual na bagay, ito'y tumutukoy sa pagsamba sa Diyos. Napakagandang halimbawa ang lalaking ito. Wala pa ang kanyang hinihingi, ngunit nandun ang kanyang pagsamba sa Diyos. Kung ikaw ay isang mananamba sa Diyos, kailan mo ibibigyan ang pagsamba sa Diyos? Hindi mas maganda pagka mas maaga. Kailan ka, ay, di ba pala ako nanalangin? Tapos mo na ang trabaho mo. Pero di ba ganyan? Kumakain ka na, hindi ka pa nakakapagsamba sa Diyos. Nag-pray ka na, lumamba ka na sa Diyos. Ay, dahil tumala ka na. At maraming mga Christians today, napakapapangit ang kanilang mga asal tungkol sa pagsamba sa Diyos. Late na nga, kulang pa na pagsamba. Kung pala rin tayo, ipapakita natin yung dalawang pagkakataong ipinasilip kay Juan dito sa Revelation, yung kung anong uring pagsamba ang kanilang ginagawa doon sa langit. 2 beses pinasilip doon yung mga mananamba doon, kung anong kanilang ginagawa. Hindi katulad ng ginagawa natin. Sana po'y maging huwaran natin ng lalaking ito na napakaagang nagbibigay. Kahit wala pa yung hinihiling natin. Ang tagal-tagal na panahon yung hinihiling natin. Parang wala na rin pag-asa. Basta ilatag mo lang ang iyong pagsamba sa Diyos. Napakaganda ito. Ibigay ng Diyos o hindi yung ating hangad, mananatiling tayo ay mananamba ng Diyos. Amen? At ito hindi late at hindi rin ito kulang na pagsamba. Katulad ng lalaking ito. Maalala niyo yung 10 lepers? 10 lepers. Nung umihiyaw nila sila kay Jesus na maawa ang Panginoon Jesus sa kanila, na pagalingin yung kanilang ketong na sakit. At ang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanila ay, sige, umayo kayo at pumunta kayo sa mga papari. Kasi ang mga papari ang tumitingin, nag-check up kung magaling na ang mga lepers. Ang mga lepers kasi ay nakahiwalay, hindi sila pwedeng humalo sa mga tao. Kaya kung meron man silang gustong kausapin, napakalayong distansya. Kaya nung dumaan si Jesus doon, talagang sumisigaw dahil hindi maaari, ayon sa batas ni Moses, hindi maaaring dumikit ang may ketong na sakit. At sabi ni Jesus, humiyaw sila, humiyaw din ang Panginoong Jesus. Umayo kayo, punta kayo sa mga papari, at magpa-check up kayo sa kanila. Habang naglalakad, Lucas chapter 17,
habang naglalakad ang 10 ito, nakita ng 10, magaling na sila. Tama ba? Nandiyan ba? Ayun. Thank you. Nasa 18 ba yun? Yun, nasa ito. And, ayun. O yun. And one of them, he saw that he was healed. And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, habang sila'y naglalakad upang magpa-check up sa mga papari, magaling na yung 10. At nung makita, mapansin nung lalaking iba yung kanyang pakiramdam, yung isa, magaling na siya. At ang kanyang ginawa, hindi nagpatuloy dun sa mga papari. Balik siya kay Jesus. At nung pumalik siya kay Jesus, nagpatira pa kaagad sa kanya. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice, glorified God. Wala na ba yun? Wala na kasunod? Ay, wala na. Wala na. At siya ay na parintumon ni Lucano. Numaawat Diyo. Verse 16 ba yun? Verse 16. Dahil kayat Diyo iti Diyos. Makita tayo dito ay may isa nga pagtulakan tayo. Agad-agad naman sana magbigay ka ng pagsamba sa Diyos. After we receive, may naada na dreams mo, kung ano yung naging arapaap mo dito yung lubong, may karkararag mo kinaako Diyos. O nagadong karim, mga pangawampay, nagaduduti karim. Karim mo ito, espiritu, alam amin, karim amin nga langit doon. Di ba? Wala pa karim amin nilang ito, sabi lang mo, tagtupakin na ako. Ito na adan to dahil, akong kamagtang kasi dahil siyam. O, makipinpin ako, apo, hindi ito no, naglaing nila, ay apo, ano. Nasaan? Kailan mo ibibigay ang nararapat na pagsamba sa Diyos? Hindi pa kung maaari pagkatapos, agad-agad magbigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Amen? Katulad mo, isang buwanan, yung isang lalaki na, sabi nga ng Panginoon, pag di ba 10 ito, na ayan na nga, dahil siyam, dati daamin line of throat sa ako, dahil siyam. Alam na siya, maapong kagantoy, baka 49 pa. Pero kinako Diyos siyam. Dati na ako. Apo, kaya mong patat na rin isuda? Hindi pa 10 ito. Mahalaga kasi ang magbigay ng pagsamba sa Diyos, kaya nga hinahanap niya, di pa 10 ito. Bakit ito pang Samaritan na ito? Hindi pa purong Hudyo ito, nagbigay ng pagsamba. Yung inaasahan niyang magbigay ng pagsamba, na mga Hudyo, sila ang hindi nagpagbigay ng mga pasasalamat sa Diyos. Kung matanggap na natin, kung ano man yun, suplian natin kagad ng tamang panahon. Amen? Kung hindi tayo late, nakakababain mo. No, kung kapanganak ti kasara, mabait ti malay, napakababain mo na. Mga nakalabon niya, mabain na, malingkap mo na. Kung may mapanili Diyos kit, maawatan lang na. Sunod, di ba? Ulitan, sikat na ka makaawat. Dahil po Diyos talaga, maawatan na ka. Brethren, after we receive, anyaman tayo dyan, sumamon tayo kay Diyos. Baka man ano, salary man na ako, iyak nga tumulong man amo ko di salary ito. Pagtagumpay sana ako sa bandarya, sa banda dito, sa aking pamilya. Ngayon at na-receive natin, nasaan ka ngayon? Ay, nangyay siya. Awarin na. Kaya ang napakagandang panahon, kung ang tanong natin kailan natin ibibigay yung ating nararapat na pagsamba sa Diyos, dahil nararapat siyang tumanggap. Kung pwede, ay i-advance na ninyo. O kaya pagkatapos, agad-agad. Ito. Amen?
Sino ang makaalala nyo ang pinakahuling halimbawa natin? Kung ikaw ay isang mananamba ng Diyos, kailan mo ibibigay ang pagsamba sa Diyos? Kung ang Diyos ay naghahanap ng mananamba sa Espiritu at katotohanan, ganito kasi kahalaga naghahanap ng Diyos ng tunay na mananamba. Tunay kanyang hinahanap. Si Satanas naman, naghahanap si Satanas na kanyang masisila. Halos ang dalawang ito'y naghahanap. Ang hinahanap ni Satanas din ay ang mga tunay na mananamba upang ito'y wakasan na kanilang wagas na pagsamba. Ginawa niya ito at hindi nabigo sa buhay ni Adan. Ngunit kahit papano ay nakabawi ang ating magulang noon at tayo nga ang naging bunga ulit ng tamang pagsamba. Dahil tayo ang mananambang tunay at magbigay sana tayo ng tamang panahon at tamang dahilan, right attitude. Mga ari-arian, na kahit ang kanyang kalusugan na bumagsak, na kahit tinanggihan man siya ng kanyang mga kaibigan, na kahit ang kanyang karangalan noon ay nasa kanyang ulo, kahit saan siya pumaparoon tumatahimik ang mga tao sa kanyang right at saka sa kanyang left, sapagkat ang taong ito ay napakadakila sa kanyang panahon. Ngunit bigo si Satanas para hubarin ang pagsamba na nasa puso ni Job. Sinasabi niya sa chapter 1 verse 20, ang mga bagay na ito na natiling si Job ay mananamba ng Diyos. Let me read in Job chapter 1. Verse 20 kung naisulat natin. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. At ang laman ng kanyang pagsamba, sinasabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken away. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And all this Job seen now, no charge God first. Hindi niya kailanman, yung pinabasa niya ang Diyos. Bigyan niya pasama kanya na natay na ganyan na, awanan na ginabaknan na. Pati niya asawa na muntan ka, hindi na kaya ng kanyang asawa ang pangyayari nito. Ngunit siya ay hinawakan niya mabuti nang napakihigpit ang pagiging isang tunay niyang mananamba. Nang mawala man ang lahat ayon sa kanya, mawala man ang kagitingan niya sa panahon na yan, yung siya ay nagniningning doon sa kanyang panahon. May kapangyarihan, kilala, kung magtinig siya, pinapakinggan. Ngunit, ang kanyang itinira sa kanyang buhay, ang iyong siya ay mananamba ng Diyos. Kaya natin sa panahon na tayo ay bigo? Kaya natin sa panahon na yung mga hagupit ng buhay na ito ay makapagbigay tayo? Meron pa kayang natitirang panahon na ibigay natin ang ating pagiging isang mananamba? Wala na, inuubos natin. Wala nang oras. Bigay natin lahat ang mga time na ito sa ating araw-araw na buhay. Kaya naubos ang lahat, naubos ang isip, lahat ay ubos. Kaya hindi nakakapagbigay ng tamang pagsamba sa Diyos. Nasasaktan, hindi magbibigay yan ng pagsamba sa Diyos. Ang kanyang iniisip, nasaktan siya kay pastor. Nasaktan siya kay brother at kay sister. Kaya malayong lumapit siya sa Diyos. Tugot-tugot ko dahil sakit tinakin ko, aging gana iti patay. Nanay, sige, itugot mo. Alam, itugot mo ata. At kahit mga itugot mo, tabay mo, mag-itugot ka. Ano mang pangyayari ayon kay Job, mawala man ang lahat. Huwag lang yung kanyang kinakawagan sapagkat ito ang tinitingnan ng Diyos sa kanyang buhay, ang maibigay niya ang pagsamba niya sa Diyos. Sapagkat ito ang buod ng ating buhay.
Ito ang word natin sa mga kapag-aral, climax ng buhay natin. Brother. Dalisay ito. Napakabanan dahil ang Diyos, pagka sumamba ka, kaharap mo ang Diyos. At tapusin po natin, brethren, sasagutin ba natin bakit ba magbibigay pa tayo ng pagsamba sa Diyos? Hindi siya nangangailangan ng anuman ayon kay Paul sa Gawa chapter 7. Hindi siya kailangan nangangailangan ng anuman sa sinuman tao. Bakit siya naghahanap? Kailangan magbigay tayo ng pagsamba. Sinabi niya ba yan sa pananakasulatan na kailangan sambahin siya ng tao? Hindi. At nung makita ni Adan na nilikha siya ng Diyos, sinabi ng Diyos na siya ay nilikha niya si Adan. Ang mga bagay na ito ibinigay ko sa iyo, Adan. Nasa puso ni Adan, sa kadakilaan ng Diyos, nabuo sa kanyang puso. Dumaan ng mga panahon na nararapat sambahin ng Diyos sa kanyang ginawa sa buhay ng isang tao. Tatapusin po natin dito sa Revelation chapter 5. Ipinasilip ng unang pagkakataon doon sa kalangitan, sa chapter 5. Verse 6, and I beheld, ang sabi niya dyan, nakita sa kalagitnaan, in the midst of the throne and of the four beasts, meron po dito. Walang iba siyang tinutukoy, kundi ang ating Panginoong Jesus. Hanapin po natin ang kanyang karuban. Verse 14. And the four beasts said, Amen. And 24 elders fell down, worship Him that liveth forever and ever. Yan yung mga laman ng mga nandun sa langit. Nagpapatira pa ang mga ito at liban doon na sinasabi ng banal na kasulatan, may crown yung mga elders. At yung crown na ito, hindi crown na corona na ginto. Tinatanggal nila ito at sila'y nagpapatira pa doon sa kordero ng Diyos. Ano bang karangalan meron tayo? Ano bang tagumpay meron tayo? Ay hindi ito pa rin sapat. Pagka humarap ka sa Diyos, ay hindi pa rin ito sapat para ipagmalaki natin o dala-dala natin. Ganun kadakila yung Diyos na nandun sa langit. Kaya kahit yung crown nila, tinatanggal. At kahit mayroong trono silang tig-isa, bumababa sila sa kanilang trono at sila'y nagpapatira pa. Dito, wala yung ganun. Wala po. Napakababa ang kalooban ng isang tao pagka sumasamba sila sa Diyos doon sa langit. Dito, kung gugustuhin nating sambahin ang Diyos, kung ipapakita natin, dahil ang Diyos ay napakadakila, wala tayong dapat kung ipagano yung pagmanati, tama ba? Lahat pagaan. Lahat ang tagumpay, hindi natin dala pagka tayo ay nasa harap ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya. Hindi dahil sa pinipilit na tayo. Ito ay dahilan sa nakapagpapahinga tayo sa harap ng Diyos. Dahil ang tao, mayaman at hindi, nakapag-aral hindi, napapagod siya dito sa daigdig. At ang tunay na kapahingahan natin ay hindi dito. Sa harapan talaga ng Diyos ang kapahingahan natin. Pagka tayo ay sumasamba, ang pagod na isip, ang pagod na kaluluwa, ang pagod na katawan,
Ang kapahingahan talaga ay yung ikaw ay nakapagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Subukan yung hindi mananamba sa Diyos. Tayo na yung pagod na tao dito sa daigdig. Ngunit pagka tayo ay mananamba sa Diyos at nasa tamang panahon tayo na sumasamba, ikaw yung yung bang uri na pagbanog ka, makainan na ka. Kasi dyan, nung kumano mo kay Diyos, at ibagbagang na kayo na sikantupan na nabanbanog. Mas nabanbanog ka ng dati, baka mag-aarabog may manog. Kaya walang kapahingahan. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Brother, pasariwain natin ang pagsamba natin sa Diyos. Amen. Pasiglahin natin ang pagsamba natin sa Diyos. Pagkaimot niya maling group of tayo. Tawag group of kagamin. Ibagbagang lisun na ako Diyos. Right? Ito, baka ito ang samsamputin niya sa una ako Diyos. Hindi ito yung pagsamba. Ito yung ministeryo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ngunit yung sumamba tayo ay tayo ay umaawit dahil yung sinasabi natin kung sino ang Diyos. Tama po. Kaya mahalaga yung ating pangkalahatang pagsamba. Samantalang meron tayong pribadong pagsamba. Huwag yung malilimutan. Sasamba kayo sa Diyos yung hindi ko kayo pagod. Huwag yung ubusin ang iyong mga lakas na kababain. Awan na batin. Sa kanila, kung kanya ako si bababatin ka sa kanila, group ba? Hindi. Bago magsimula na maubos yung lakas natin sa gabi, sumamba ka na ng maaga. At bago sana mabitak yung liwanag ng araw, sumamba ka na sa Diyos. Bago ka makapag-isip ng anumang bagay dito sa daigdig, aga-aga ka muna, sumamba ka na sa Diyos. Hindi yung tatakbo ka agad yung mga isip natin. Hindi yan, yung bagakong niya, alam, hindi ka nasap-sapan. Ang gayang kape. Kape nga dapat sa tayo, naligos-gusto. At diyan ang hindi karapat-dapat mananamba. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng panahon, brother. Mas mahalaga ang Diyos kaysa yung wala kang ating nabili kahapon. Mas mahalaga ang Diyos sa lahat dahil siya yung dahilan ng ating pagtatagumpay. Amen? Magbigay tayo ng nararapat na pagsamba sa tamang panahon kung tayo ay tunay na mananamba sa Diyos. Let us pray. Walang dahilan Diyos para hindi kami sumamba sa iyo. Na kahit sa panahon ay nawawalan po kami ng kasiglahan sa pagsamba, pilit mo, binibigyan mo kami ng lakas para sa Panginoon. Dami mga pagkukulang, dahilan para hindi kami